Oo, sikat sila ngayon. Grabe naman. Ayun mga guys, paggawa na naman tayo ng gulong. Tatlong pako. Ay, yun yung ano kahapon na ano sa kahapon. Naplatan nyo na pako pala. Tatlo. Saklap. So yun na nga mga ka-PJ, good morning no. Ngayong araw ay Lunes. Lunes, biyahe tayo. Kahit may mga rally pa yan. Rally lang yan. Kailangan naman ng pera. Kagagaling ko nga lang pala dito sa ano, vulcanizing. Nagpa-vulcanize tayo, grabe yung nangyari sa ating kahapon. Tatlong pako, ang lalaki pa. Kaya ang ginawa ko, yung pinabulcanize ko ngayon, ginawa ko na lang siyang reserva. Dahil mas maganda pa yung reserva ko kumpara sa pinabulcanize natin ngayon, no. Ito, mag-online pa lang tayo. Wala pa tayong earnings kahit piso ngayong araw ng Lunes. Lunes, November 17, 2025, no. Zero pa. Kaya ito, mag-online na tayo. Bakbakan na tayo ngayon. Subukan na natin mag-online. Na oras natin ay 7:55 na. Alas 7:55 online. Meron ba tayong incentive ngayong araw? So 650 16 rights. Ito na yung ating buhay na mano. Saan ba ito papunta? Papuntang BGC yata to. 359, no? Laking pamasaya. Traffic siguro. Passenger is shared. Ayun na, ating buhay na mano. Banatan na natin to. Baka banatan pa to ng eBay. Alright. Pick up doon sa Emilia. Ano pang hinihintay natin? Banat mga ka-PJ. Let's go. Ito pa lang ating buhay na mano, no? Tara na. Kailangan makahabol pa tayo. Makahabol pa tayo. Diyos ko Lord. Sige. Focus tayo. Focus tayo ngayong araw. Tanghali na. Alas 8 na bali yung start ng biyahe natin. Let's go. So ayan mga ka-PJ, update tayo, no. Oras natin ay alas 9:37 na, no. At yung earnings pa lang natin ay 662. Apat na bookings pa lang tayo. Alright, so malamalang ginawa natin. May pumapasok papuntang Intramuros. Naku, dinicline muna natin na delikado, maipit tayo doon sa traffic. Alright. Laki pa naman sana. Laki, kulang-kulang 600. At tsaga na lang muna natin dito sa malamala kaysa maipit sa traffic. Kaya nakaapat pa lang tayo. Sige, tsaga lang mga ka-PJ. Tsaga lang. Sige, mamaya update ko kayo mga ka-PJ. Let's go. So ayan, meron lang akong gustong pag-usapan, no? Itong mga issue na nakikita ko sa na-experience ko rin ako mismo, no? At mga nababasa ko sa social media, yung galit na galit yung kapwa natin na TNBS driver o taxi driver na kapag ang pasahero nag-refuse na dumaan ng skyway or expressway man yan, no? Unang-una po talaga, mayroong karapatan ang pasahero na tumanggi, na dumaan doon. Kasi siguro ang dahilan niya ay nagtitipid siya, or pangalawa, hindi naman siya nagmamadali. So karapatan niya talaga yun. Wala nang question dyan. Unang-una, wala namang batas para pilitin siya, no? Na mag-expressway. Di ba? Pag ganyan na ang pupuntahan niya ay need dumaan ng expressway o skyway, sana may option dyan na kung ayaw niya mag-expressway, mas mahal na konti.
Kung mag-i-skyway man siya, mas mumura ng konti, di ba? Mas makakatipid siya. Ganun dapat, no? Pero alam ko ginawa na yan ng Grab dati, yung ganong option eh. Kaso nawala. Tingin ko baka nasita. Tingin ko kasi bawal siguro talaga yun. Pero sana ang nabaguhin yan. Kasi nakikita natin sa apps eh, no? Ang computation talaga niya ng pamasahe ay ang daan expressway. Kaya nakikita natin sobrang baba ng pamasahe. Kasi doon ang turo eh ng apps eh, Skyway. Eh sana yun ang kontrolin sana ng ano, ng mga TNC. Kasi parang talagang masabi talaga natin na lugi. Kahit ako, naghihinagit ako dyan, ano? Pero wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng pwersahin yung pasahero, awayin yung pasahero. Tulad nung nangyari doon sa balita na pinababa niya yung pasahero niya, di ba? Kasi ayaw mag-expressway. Kasi karapatan talaga ng pasahero yan, no? Gusto niya magtipid eh, di ba? Eh, hindi naman niya kasalanan kung yun ang competition ng mga TNC, di ba? Wala naman nakalagay doon sa kanyang ano, apps niya na obligado siya talaga magbayad. Wala naman nakalagay, kaya may karapatan siyang tumanggi talaga. So hindi niya kasalanan. Kasalanan yan ng mga TNC. Siguro sa LTFRB kasama na rin dyan, kasi tingin ko kung yan allowed sa LTFRB, gagawin din ng TNC yan. Kasi siyempre sila, sunod-sunuran lang din naman sila kung ano yung batas na ipinapatupad ng LTFRB, di ba? Tingin ko control din niya ng LTFRB. Masakit ang katotohanan, pero kailangan natin tanggapin. Alam nyo mga ka-PJ kung bakit naging topic ko ngayon yan? Dahil na nababasa ko sa mga social media, no? Isipin mo pag nagbabasa ka sa ganun yung topic, sabi nga ng mga kapwa natin na TNBS driver, pag ako yan, kakansilin ko yan harap-harapan. Grabe naman kabastusan yun. Huwag naman ganun. Diyos ko, kasi si passenger, no? Tandaan po natin, tinatansa din niya yung pera niya. Ilagay din natin yung sarili natin sa kanila. Tinatansa din nila yung pera nila na ito lang yung pamasahe, nakikita. Kasi nakikita na kung magkano yung pamasahe sa pupuntahan nila, di ba? So, tinatansa nila yung pera nila, yung pamasahe. Ito, kasya sa aking budget. Kasi, hindi mo ako obligado na magbayad ng toll gate, di ba? So, ang gagawin ng passenger, siyempre nagtitipid din sila eh. Aagahan na lang niya yung biyahe, no? Maaga siya bibiyahe papunta sa kanyang opisina para hindi siya malilate. Nag-a-adjust siya. Tapos makakatipid siya. So sa madaling salita, hindi talaga niya kasalanan, no? Kasi siyempre, at umpisa pa lang, bago pa lang siya sumakay, pag-book pa lang niya, alam na niya kung magkano yung babayaran niya. Wala doon sa kondisyon sa kanyang pag-book na obligado siyang magbayad ng toll gate, toll pay, di ba? Kaya kailangan tignan din natin yung both side. Kailangan natin ilagay natin ang sarili natin sa kanila, di ba? Para hindi tayo magiging bias. Okay? Yung iba kasi galit na galit, gigil na gigil eh. Gusto lang nating itama yon. Wala silang kasalanan. Kasi lahat naman ng tao nagtitipid. Ikaw, nagtitipid ka sa gasolina. Kaya nga gusto mong dumaan sa toll gate, no? Ang pasahero, nagtitipid din sila. Umpisa pa lang, nakita na niya yung pamasahe kung magkano. Kaya naisip niya, mag-grab ako, mag-TNC ako, kasi nakita ko ito lang yung babayaran ko, diba? Kaysa mag-taxi ako, kung saan-saan dadaan, mag-ikot-ikot, sobrang traffic, lalaki ang metro. Iyon ang dahilan. Kaya hindi natin sila pwedeng husgahan. Okay? Ganun lang. So yan, dito na naman tayo magtatapos mga ka-PJ, no? Oras natin, no? Alas 8:58 na ng gabi, no? At yung earnings lang natin ngayon ay malungkot kasi ano lang, hindi tayo umabot sa ating quota. Kaya nga tanghali na tayo nakabiyahe kanina, naipit pa tayo sa sobrang traffic. Sige lang, bawi tayo bukas, agahan natin mamaya. Alright, so ito lang yung earnings natin, pang 3,555 at naka 25 na
bookings. Alright, so siyempre hindi lang din naman yan dahil nga nakuha rin natin yung incentive. Alright. Ayan o. Oh, aha. 16 over 16, 650. Alright. So not bad, no? 3,555 plus 650. So mga purto na rin yan, di ba? Kunti na lang. Bawi tayo bukas mga ka-PJ, no? Grabe yung traffic na inabot ko kanina. Sobra talaga. Pero di bale, bawi tayo bukas. Bawi tayo, agahan natin mamaya. Tanghali na kasi tayo nakabiyahe. So, dito na muna ako magtatapos mga ka-PJ. Maraming salamat muli, no? Ka-PJ nyo. Temporary signing off. Adios. Ingat.